At eto na naman mga kababayan, Master Judea nagbabalik at sa video na ito, marami na naman tayong pag-uusapan na kaganapan sa ating lipunan. Isa na dyan, ang pagiging mabait ngayon ni Auntie Claire Castro. Okay? Biglang bumait si Auntie Claire Castro. Aba, mga OFW lang pala magpapabait dito sa tao na ito. Kung bakit? Mamaya pag-uusapan natin yan, mga kababayan. Ang bait mo na, Claire, ha? Oo. At pag-uusapan din natin, katulad na nakikita nyo dyan sa thumbnail natin, umulan ng mura. Sino nga ba ang nagpaulan ng mura? Oo. At ano nga ba ito na nakikita natin sa screen na wala ng 2028? Naku po, delikado tayo dyan. Abay, hindi na po napigilan, umulan ng mura. Wala ng 2028 dahil sa ginagawa ng Marcos Jr. administration. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, tayo nagbabalik mga kababayan, dito lang yan sa Master Judea Channel. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig na mundo, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, subscribe. At syempre, salamat sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nagko-comment, at sa lahat po na mga ginagawa ninyo na pag-like, pag-share, at syempre sa walang sawang pagsuporta dito sa ating Master Judea Channel. Okay? I really appreciate that mga kababayan. Pero sige, mag-umpisa na tayo. Pag-usapan na po natin mga kababayan. Doon kanina sa umpisa natin ay meron dong nakalagay na wala ng Pilipinas sa 2028. Okay? So, yan po ay naibulalas or nabanggit ni VP Sara Duterte doon sa kanyang isang interview, sa pinaka-recent or latest interview dyan sa The Hague. Alamin natin kung bakit niya nasabi na wala ng 2028, wala ng Pilipinas sa 2028, bakit nga ba? At pag-uusapan natin mamaya, abangan ninyo kung sino ang nagpaulan ng mura. Pero ito, pakinggan muna natin ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Okay, ito, panoorin po natin. Kahapon din po sa speech niyo, ma'am, may sinabi po kayo na pinatatakbo kayo ng mga tao, but we may not have a country anymore in 2028. Yes. Ano po kaya, ma'am, yung context po nitong no more country in 2028? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan. Because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa walang project, gobyerno. Ayan. So, tama ba yung sinasabi ni VP Sara o mali? Sa 3 taon, almost 3 years ni Bongbong Marcos Jr., may naramdaman na po ba kayo? May pangako na ba siya na na-execute niya at nabigyan na ng katuparan? Sa tingin ko, wala pa. Pero, kung may nanonood dito na baka nakakaalam, kung may nagawa na pala ito si Marcos at hindi natin alam, pwede namang i-share sa atin para malaman po natin. Pero wala pa talaga eh. Yung presyo nga ng mga bilihin, hindi niya mapababa. So yung mga simpleng problema ng Pilipinas, hindi magambigyan ng solusyon, yung malalaki pa kaya. So ako, sumasang-ayon po ako sa sinasabi ni VP Sara Duterte. Dahil kung mag-interview tayo ng mga ordinaryong Pilipino, yung sentimiento ni VP Sara Duterte, yun din ang maririnig mo.
At malamang, ang sinasabi ni VP Sara Duterte ay galing yan sa sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino. Katulad na lang halimbawa nito, baka mamaya sabihin nyo, ikaw lang naman, Master Judea nagsasabi niyan, tsaka syempre, aayunan mo ang sinasabi ni VP Sara Duterte kasi sinusuportahan nyo ang mga Duterte. O, di, pagsalitain natin yung mga ordinaryong Pilipino para mayroon tayong ebidensya na ito talaga ang suliranin ng bansang ito at ito ang nararamdaman ng sambayan ng Pilipino. So ito na po mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo na nagpaulan na mura. Si ate, pasok na. Okay lang mag-survey. Ano pong opinion nyo sa pagkaka-arrest ko kay former President Duterte? Putang ina yan, BBM. Bumaba na siya sa pwesto. Hindi naman si VP Sara nagsabi na bumaba sa pwesto. 'Di ba? Itong ali na to. At ito rin ang sigaw ng mga kababayan natin Pilipino diyan sa Dahig. Ako kung hindi, halimbawa, kung may delikadesa pa ako, sinasabihan ako ng mga Pilipino na bumaba na ako sa pwesto, bababa na ako. Nakikita mo naman, ang dami-dami ng isinusuka ang pangalan mo. Ang dami-dami na ng ayaw sa'yo. Tapos pinagpipilitan mo pa rin sarili mo dyan sa pwesto mo. Sa bagay, putya, power yan. Maraming pera. Maraming kaibigan. Malakas. Kasi makapangyarihan. O ate, banatan mo pa. Huwag niya hintayin magkaroon ng People Power 3. Nako. Dahil nako, Diyos ko, hindi siya maapektuhan kami mga taong bayan na apektado pag nangyari niyan. Kaya dapat putang... Paano yan, te? Wala naman siyang pakialam sa'yo. Wala naman siyang pakialam sa iyo, sa sasabihin mo. Hindi nga sila nakikinig sa mga hinainang mga Pilipino. Di ba? Ano gagawin natin? Dahil nako, Diyos ko, hindi siya maapektuhan kami mga taong bayan na apektado pag nangyari niyan. Kaya dapat putang ina niya bumaba na siya para wala lang gulo. Dahil siya, anytime mapera siya Anytime kahit saan niya gusto pumunta, makakapunta sila ng pamilya niya. Paano Marami ng pera, te. Sa kaya galing, no? Dami ng pera, no? kami mahihirap? Paano kami mahihirap? Hanggang dito na lang kami, mamamatay na lang kami dito dahil sa kagagawa niya. Hindi ba niya naisip? Ang laki na naitulong ni Duterte sa bansang Pilipinas. Ano naitulong niya? Yung pagiging adik niya? Di ba? Wala naman siyang pakialam, ate, doon kay Duterte. Wala nga siyang di ba? Wala nga siyang utang na loob sa mga Duterte. Di ba? Wala nga siyang utang na loob doon sa nagpalibing sa tatay niya. Wala nga siyang utang na loob doon sa nagpanalo sa kanya. Di ba? Kahit balibalik na rin po natin ang istorya at kung ano-ano pang sabihin nila, binoto siya ng mga tao dahil kay VP Sara. Di ba, te? Ngayon, te, ang tanong, si VP Sara nga, si Pastor Kibuloy, nakatulong sa kanya ng malaki, para ma-redeem ang kanilang pangalan. Pero trinaydor niya, ikaw pa kaya na ordinaryong Pilipino? Wala kang halaga sa kanya, te. Wala tayong halaga sa tao na yan. Dahil ang gusto lang niyan, magpayaman ng magpayaman, kumapit sa kapangyarihan, para walang bubuli-buli sa kanila. Sa tingin ko nga, gumaganti yan sa mga Pilipino Dahil nasaktan sila noong unang panahon na kunyari nagbabait-baitan, ang gagawin pala, maghihiganti ang mga pukin ng inang yan. Di ba? Kasi nakikita nyo ngayon, wala naman siyang pakialam sa mga Pilipino. Ano iniisip nila? Sa tingin ko, ang iniisip nila, noon nga, no? Binuli-buli nyo kami, pinaratangan nyo kami ng ano-ano, sinaktan nyo ang aming damdamin, gaganti kami sa inyo ngayon, sa inyong mga Pilipino. So, hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba napapansin na parang wala siyang pakialam sa mga Pilipino? Basta sila busog na busog, puno ang bulsa, yung mga Pilipino na nabibiktima ng mga durugista na naman ngayon, dumadami na naman sila, walang pakialam dyan ang gobyerno. Kita mo nga ngayon ang dami-dami nangyayari ng mga kriminalidad sa Pilipinas. Manood ka lang ng Facebook, te. Marami kang makikita dyan. Pero wala silang pakialam. Hindi nila inuutusan yung ating mga tagapagpatupad ng batas na sugpuin yan. Alam mo ko bakit? Kasi wala naman silang pakialam. Dahil galit yan sa mga Pilipino. Dahil dati, galit na galit sa kanila, mayorya ng mga Pilipino.
Oh, sa tingin ko, ito, ganti nila ito, te. Oo, kaya ano, murahin mo na, te. Oh. Dapat dyan bumaba na siya sa pwesto kung ayaw niyang... Oh. Kung ayaw... kung ayaw niya May background doon sa ano. May background doon sa likod. Na galit din kay Marcos, ha. Narinig niyo yun? Oo. masira ang mamamayang Pilipino. Siya lang ang nagpapasirap dito sa bansang Pilipinas. Oo. Dapat siyang bumaba na siya dito. Hindi siya naawa sa matanda. Matanda na. 80 years, mag-80 years old na po. Oo. Ika na maglakad. Ang tatay niya, kung hindi dahil, wala siya utang na loob, utang ina niya. Hindi dahil sa... Nagpaulan ng mura si ate, ah. Galit na galit, no? Ganyan po ang remordimiento. Oo. Ganyan po ang nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ngayon. Patungkol kay Bongbong Marcos Jr. Kaya kahit kailan, tama yung sinabi ni Mayor Baste, kahit kailan, hindi ka mamahalin ng mga Pilipino, Bongbong Marcos Jr. Ang magmamahal lang sa'yo, yung mga katulad mong tanga, katulad mong bobo, bangag, at katulad mo na wala naman talagang pagmamahal sa bansa, kundi pagmamahal sa sarili lang. Katulad ng mga vlogger mo, yung mga vlogger na sumusuporta sa'yo, anak ng putya, wala na nga dangal, patanga-tanga pa. Tingnan mo, hirap na ang buhay nila, isang kahig isang tuka. Yung mga sumusuporta sa'yo, na niluloko mo na nga, Bongbong Marcos, tuwan-tuwa pa. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yan. Kasi kung ikaw matinong Pilipino ka, mararamdaman mo yung nangyayari sa bansa mo, mararamdaman mo yung pagtraidor ng mga buwaka ng inanto sa'yo. Pero kung ipagtatanggol mo pa, anong tawag sa'yo? Na pinapahirapan ka na, pinagtatanggol mo pa, ang tawag dyan, tanga. Oo. Yan ang sinasabi natin. Kaya may sasabihin ka pa? Kung hindi dahil kay Duterte, malilibing matatay niya. Hindi. Hanggang ngayon, siguro ang tatay niya nandun pa sa bahay nila, naka-isolate. Hindi niya naisip yun. Wala namang isip yan, te. Tingnan mo, hindi nga makaisip ng kung ano gagawin sa Pilipinas, eh. Ang iniisip niya kung masuminghot. Ayaw magpa-drug test, ayaw magpa-hair follicle test. Anong gagawin natin, te? Pababain na natin, te. Sana hindi naman sa pera, eh. Hindi naman kailangan ni Duterte pera. Kita mo, siya lang ang naging presidente ng Pilipinas na tignan mo ang bahay niya. Ganon at ganon pa rin, walang pagbabago. Hindi tulad ng lahat ng mga presidente na tumakbo. May mansion, kung saan-saan. Tapos daming negosyo. Yan, naku, grabe. Ma'am, tanong ko lang, ano po yung mga tumatak sa inyo na proyekto ni Tatay Digong? Naku, yung unang-una na, yung war on drugs. Ayan, war on drugs. War on drugs, mga kababayan. Yan po ang number 1 na tumatak sa isipan ng mga tao. Yan po yung nagustuhan ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte, yung war on drugs. Number 1 po yan. Pero itong war on drugs din ang dahilan kung bakit ipinagkanulo ng mga buwaka ng inang demonyo dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte doon sa The Hague sa Netherlands. 'Di ba? So napapansin nyo ba kung ano yung gusto ng mga ordinaryong Pilipino, yun naman ang ayaw nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ko na wala naman talaga silang pakialam sa mga Pilipino. Dahil yung hinangaan yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, yun ang ginamit nila para din pabagsakin o ipagkanulo si Pangulong Duterte doon sa Netherlands. Kaya naiintindihan ko ang sentimiento ng mga Pilipino dahil yung nagustuhan nilang ginawa ni Pangulong Duterte, yun ang ginawang dahilan nitong administrasyon ni Bangag para ipagkanulo nila sa banyaga si Pangulong Duterte. Di ba? Isn't it amazing? Sino matutuwang Pilipino niyan? Dahil natuwa sila kay Duterte, tapos yung ginawa nilang dahilan para ipagkanulo si Duterte ay yung gusto ng mga taong bayan na ginawa ni Duterte. Sasabihin ka pa, te? Tuloy mo. Diba? Kung hindi dahil kay Digong, baka mas lalong talamak ang mga drugs ngayon. Nung umupo si Digong, tignan mo, kahit pa paano naglaylo ang mga adik.
Tama. Yun lang. Thank you, ma'am. Salamat po. Ah. Ma'am, okay lang ma'am survey sa inyo. Ma'am, okay lang mag-survey? Basta kami, solid kami. Tatay Digong pa rin kami. Tatay Digong kayo? Oo. Ayan, Tatay Digong pa rin. 'Di ba? Wala, the best talaga si Tatay Digong eh. Ito yung mga tagpo na kahit kailan hindi mangyayari kay Bongbong Marcos. Oh, yung kahit siguro aso hindi siya mamahalin eh. 'Di ba? May nakita nga ako aso eh, no? Sinutusan yung aso. Oh, itumba mo nga kung sino ang ayaw mo. Tinumba ng aso yung pangalan ni BBM. Oh, pati aso alam yung pinagagawa mo, Marcos. Kung may hiya ka pa, bumaba ka na, Marcos. Oo. Isinusuka ka na ng majority ng mga Pilipino. Hindi ko sasabihin ng mga Pilipino, ha? Oo, kasi may mga tanga pa rin naniniwala talaga sa'yo. 'Di ba? So, ito na ngayon, mga kababayan. Yan, hindi naman talaga yan bababa. Si Bongbong Marcos Jr. Wala namang hiya yan eh. Makapalmukan yan eh. 'Di ba? Oh. Hindi nga nila pinakikinggan yung hinain ng tao bayan, na wala naman talaga silang mapapakinabangan pag ginawa nila yon. Eto pa kaya na sila mawawalan. Kung bababa sila sa pwesto, mawawalan sila ng papangyarihan. Lalo-lalo na hindi gagawin yan. Kaya, eto, tama yung ginagawa ng mga netizens, mga kababayan, at ng ating mga kababayan. So, eto, una, walang tataya sa loto. Walang tataya sa loto dahil ito mga kababayan, ginagawa nilang gatasan to eh. Noong mga unang panahon, walang sunod-sunod na nananalo eh. Ngayon, araw-araw may nananalo. Noong panahon, mga kababayan, like 6 years ago, 10 years ago, ang nananalo sa loto sa isang buwan, siguro mga isa, minsan wala pa. Putang ina, sa administrasyon ito ni Marcos, araw-araw may nananalo. Ano to, naglulukuhan na ba tayo? Kaya, mga Pilipino, huwag na kayong maniwala dyan sa mga weting-weting na yan. Huwag kayong maniwala dyan sa mga loto-loto na yan. Ginagawa lang nilang gatasan yan. Di ba nga, sabi nung Lisa Marcos, sama-sama daw silang maging milyonaryo. Nung general manager ng umahawak sa loto. Di ba? So taya pa kayo ng taya. Huwag na tayong patanga-tanga, mga Pilipino. Ang nananalo sa loto, sila-sila lang yan. Ikaw taya ka ng taya. Ilang taon ka na bang tumataya? Kahit minsan ba nanalo ka na? Baka kahit balik taya, wala kang maipanalo dyan. So yan ang problema natin, mga kababayan. Kaya, bilang ganti, huwag tayong tumaya sa loto. Yan. At may panawagan, yung mga kababayan nating OFW, ito matindi. Etong matindi. From every corner of the globe, Filipinos stand as one. No Remittance Day, March 28, 2025. A tribute to Tatay Digong's vision and leadership. March 28, mga kababayan, hanggang April 1. Wala pong remittance. So, ibig sabihin, hindi po magpapadala ang mga OFW sa Pilipinas ng March 28 hanggang April 1. Nako. Delikado yan, Kaya ngayon, eto na si Auntie Claire mo. Si Auntie Claire mo nakikiusap sa mga OFW. Auntie Claire, mga OFW lang pala magpapabait sa'yo. Di ba ang tapang mo? Binabanatan mo lahat ng mga bumabatikos or pumupuna sa gobyerno, na tama naman ang sinasabi nila, ang tapang-tapang mo. Di ba? Pero, yung no remittance sa OFW, ito lang pala ang magpapaluhod sa inyo. Pakinggan po natin. Ano sabihin nito? Tingnan nga natin. Magandang hapon po, Yusek. May inlulunsad pong global campaign, yung ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa? At syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon Ay, ang bawat wow! Pilipino sa ganitong klaseng issue.
Sana Ang bait Palakpakan natin si Auntie Claire. Ang bait niya. Oh. Diba? Oy, maging mainahon daw kayo, OFW. Oh. Okay, tuloy-tuloy natin. Mabait naman pala to. po ay malaman din po nila na ang pamahalaan ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. Ano yung batas na tinupad? Pukin ang ina nyo pinaglalabag nyo na nga yung mga batas Di ba? Tapos sinusunod nyo batas? Yung paghuli kay Pangulong Duterte, nilabag nyo yung batas. Yung pagpasok sa KOJC, nilabag yung batas. Yung mga ginagawa ng mga kongresista, paglabag sa batas. Yung iba, yung pagpasa ng 2025 budget, labag sa batas. Anong sinasabi mong pagsunod sa batas na buwaka ng ina ka? Inuulol mo ba kami? Tuloy. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Bakit? Ang bait niya ngayon. Mayroon naman po nagreklamo mga Pilipino. Sa laban sa mga ginawa ni Pangulong Duterte. Sino nagreklamo? Si Antonio? Si Antonio Terlianes? Si Laila de Lima? Yung makakaliwa na makabayan black na grupo? Yun ang pagkakaalam namin. Sila talaga ang nag-push nito. Nakasabwat kayo. Yan. 'Di ba? Kayo pa nga nag-provide ng eroplano na sinakyan ni Pangulong Duterte. So ngayon, bait-baitan ka. Sige, tuloy natin, Claire, Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw. Buwaka ng ina ka, naging patas ba kayo? Naging patas ba kayo na nakikiusap ang kampo ni Pangulong Duterte na hintayin si VP Sara Duterte na abogado niya, hindi niyo pinagbigyan? Nakikiusap si Pangulong Duterte na papasukin yung kanyang doktor, hindi nyo pinayagan. Nakikiusap si Pangulong Duterte na makauwi muna sa bahay, makakuha ng gamit, hindi nyo pinayagan. Tapos makikiusap kayo ngayon na maging patas ang pananaw? Gago ka ba? Para po maibsan, no? Ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero sige. siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Ay, wow. Magaling talaga mang-brainwash, no? Yung mga pamilya ng mga OFW, isa rin yan sa mga pinapahirapan ng gobyerno nyo. Dahil sa sobrang mahal na bilihin, kami po mga Pilipino, immune na po kami sa paghihirap. At kahit yung may mga kamag-anak na OFW, nagpapadala yan sa mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas, sanay na yan sa hirap. Kasi sinanay nyo. Di ba? Tuloy. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng wow. issues. Mainahon daw, mabait naman pala. Mabait naman pala si Auntie Claire. Akala ko naman, pakatapang mo, Ante. Panaybira mo, di ba? Panaybira mo sa mga kritiko ni Marcos Jr. na wala namang magatinong nagawa sa gobyerno. Di ba? Bakit bigla kang bumait? Akala ko ba, akala ko ba hindi mga OFW ang sumusuporta kay PRRD, Akala ko ba peke yung mga rally-rally ng OFW? Bakit biglang preno? Bakit biglang bait-baitan? Kasi alam nyo naman kung bakit. Kapag walang remitan sa mga OFW, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Pag walang OFW na nagpadala, yung income ng Pilipinas mapupurnada. Yung mga ayuda na ipamimigay sa mga tambay, magkukulang. Buwaka ng ina, yung mga nagtatrabaho, yung mga middle class, yung mga tawag dito,
mga minimum wage earner, trabaho ng trabaho, kinakaltasan ng tax, pukin ng gobyerno, ipamimigay lang doon sa mga tambay na tao. Di ba? Oh, kaya galit na ngayon ng mga Pilipino. Oh, ayaw nyo ha? Oh, nakikiusap si Auntie Claire sa inyo, mga OFW. Oh, maging mahinahon daw kayo. Oh, sabi niya ngayon, gusto daw niya makinig kayo sa gobyerno. Pero ang tanong, pinakinggan niya ba kayo? Pinakinggan ba nila yung hinaing ng mga Pilipino? Hindi naman, hindi ba? Oh, bakit siya nakikiusap? Kasi masisira ang administrasyon ng amo niya dahil sasadsad ang piso, babagsak ang ekonomiya. O di ba matapang kayo, Claire, di ba? O, akala ko hawak niyo yung kapangyarihan. O, wala na kayong pinipili. Dating presidente, nilaglag ninyo, ipinagkanulo sa mga dayuhan. Wala na kayong pinakikinggan, di ba? Basura ang tingin ninyo sa mga hinaing ng mga Pilipino at hindi nyo pinakikinggan. Tapos ngayon, nakikiusap kayo sa mga OFW na maging mainahon. Bakit? Oh, kayo ang nagsimula nito, Auntie. Gobyerno nyo ni Marcos, administrasyon ni Marcos, ang nagsimula nito. Oh, remittance pa lang yan, Ante. Remittance pa lang yan. Wala pang nananawagan at wala pang sumusunod sa sinabi ni PRRD na walang magbabayad ng tax. Oo. Lalo na siguro kung yung mga Pilipino ay hindi magbayad ng tax. Oh, baka kayo naman ang magmakaawa sa mga Pilipino. Oh, pero dito muna tayo sa remittance. So, kasi ito, mangyayari ito sa 28, Ito po ay inisyatibo, ng mga Pilipinong OFW. Sila po ang nakaisip nito. Dito muna tayo. Ano po ang ibig sabihin ng no remittance? So, ano po ang mangyayari kapag ginawa ito ng mga OFW? Oh. So, ang Pilipinas po, mga kababayan, ito ay estimated lang po ito, no? Ang Pilipinas po ay tumatanggap ng at least 500 to 800 million dollars every week remittances galing sa mga OFW. Yan. Biruin mo, 500 to 800 million dollars. Depende po kung maganda-ganda kita ng mga OFW, marami pinapadala. Pero kung mahina-hina, siguro mga 500 million dollars. Ang laki po niyan, Kung ano po natin sa piso po yan, billions of pesos po yan. So now, kung walang remittance, mga kababayan, babalay. Okay. Kung wala pong remittance, babagal po ang daloy ng pera sa merkado. Babagal po ang paggalaw ng pera, babagal ang takbo ng maapektuhan ang mga negosyo. Dahil yung pamilya ng OFW sa Pilipinas, walang pera, pambili ng kanilang mga pangangailangan araw-araw. Di ba? So magtitipid sila. Magbabawal sila ngayon ng gastos, magtitipid, hindi na muna sila mamimili. At ito, isa sa mga magiging dahilan niyan para bumagsak ang ekonomiya. So pag bumagsak ang ekonomiya, babagsak ang piso kontra dolyar. Magmamahal ngayon ang mga bilihin. Okay? Magmamahal ang mga bilihin at yung mga negosyante, bakit magbabahal ang mga bilihin? Yung mga negosyante, itataas nila ang presyo dahil hahabulin nila yung tubo nila. Magtataas sila ngayon ng presyo. Di ba? At dahil walang nagpapadala, babagsak din ngayon yung mga income ng mga remittance center tulad ng Western Union, M. Luwilier, Smart Padala, Palawan Express, o lahat ng mga ganyan, pati bangko, babagsak din. Kasi, kukonti ngayon yung remittance fee. Kasi pag nag-remit ka, may bayad yan, magbabayad ka ng taxes, may bayad pa yan doon sa padadalhan mo. Diba? Halimbawa sa Western Union, may porsyento pa sila dyan. Pag wala nagpadalang Pilipino, yari na. Wala nang papasok na pera sa Pilipinas. Babagsak lalo ang ekonomiya. At itong gagawin nila, mga kababayan, na no remittances, zero remittances, ito po ay isang linggo lang,
Pinagbabasihan natin dito, itong 500 to 800 million dollars ay isang linggo lang po ito, ha? Isang linggo, mga kababayan. Papaano? Pagka medyo nabwisit-busit pa ang mga OFW at gawin nila yan, isang buwan silang hindi magpadala. Oh. So, time is mo yan. Ha? I-multiply mo yan. Yung $800 million times 7. Times 4. So, isang buwan, mga kababayan, bilyong piso ang mawawala na income ng gobyerno dahil hindi magre-remit ang OFW. Oh. So now, dahil sa gagawin ng mga OFW, baka mapilitan ngayon. Baka mapilitan ngayon ang gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na pakinggan ang hinaing ng taong bayan na pauwiin si PRRD o iwi si PRRD dito sa Pilipinas. Dahil kung gugustuhin po ng gobyerno, mga kababayan, na iuwi si Pangulong Duterte at ibalik dito sa Pilipinas, kayang-kaya po nila. Dahil kahit paano, ang gobyerno ng Pilipinas may kapangyarihan yan. Di ba tayo nga, di ba, si Pangulong Duterte, kapag mayroong bibitayin na isang Pilipino OFW sa ibang bansa, inilalaban ni PRRD at para maiuwi sa bansang Pilipinas. O kung hindi man, mapababa ang sentensya at hindi siya mamatay doon. Kayang-kaya pong gawin ng gobyerno yan. Kaso nga lang, yung nangyayari ngayon, ang nangyayari kay Pangulong Duterte at nangyayari sa Pilipinas ay purely 101%, 1,000% pamumulitika. Kaya hindi sila kumikilos, bagkus sila pa nga yung nagkanulo kay Pangulong Duterte. Kaya, mga OFW, baka itong gagawin nyo, ito na ang maging pinto, para mabuksan ang pinto sa pagbabalik ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Baka yung gagawin nyo na yan na zero remittances, baka pag-isip-isip ang gobyernong ito dahil hindi nila hahayaan na bumagsak ang gobyerno nila. Dahil sila mahihirapan dahil wala silang magiging perang ibubulsa. Kawawa naman sila. Di ba? Pero may umapila na nanakot. Okay na nga na dati sa panahon ni Pangulong Duterte ang pinagbabantaan yung mga drogista, mga kriminal, mga smugglers, mga masamang loob ang pinagbabantaan ng panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, ang pinagbabantaan ng gobyerno, yung mga tawag dito, kritiko. Yung mga Duterte, yung mga OFW, yung mga vloggers, yan ang pinagbabantaan. Baliktad, di ba? Napakalaking kabaliktaran. Sa panahon ni Pangulong Duterte, yung mga masasamang loob, yun ang pinagbabantaan niya. Sabi nga ni Pangulong Duterte, doon sa mga adik, no? Baka ito na, ang huling Pasko nyo. Pero ngayon, ang pinagbabantaan ng gobyerno ni Marcos, yung mga kritiko, mga OFW, tapos yung mga vloggers. Yun, mga kababayan. Okay? So, may umapil na ngayon. Isang matanda na nilulumot na na imbis na magpahinga na, abay sausaw pa rin ng sausaw sa politika. Tanggol pa rin ang tanggol doon sa amo niya na wala rin kwenta. So ito, mga kababayan, sana yun? Tagalin muna natin si Auntie Clara. Ito si Juan Ponce Enrile. Nilulumot na to, dapat nagpapahinga na to eh. Antigo na to eh. Pero sausaw pa rin ang sausaw sa politika, tanggol ng tanggol sa amo niya, na noong panahon, isa rin siya sa naging dahilan para bumagsak ang pamilya niya, na amo niya. Tignan nyo kung anong nagagawa ng politika sa Pilipinas. Yung tae mo, itinae mo na, kinain mo pa. I'm sorry pasintabi sa mga kumakain. Inalintulad lang natin ang ginagawa ni Enrile. Kumbaga yung suka mo, sinuka mo na, kinain mo pa. Ganon ang ginawa ni Enrile, mga kababayan. Dahil siya, isa sa naging dahilan para mawala, mapatalsik yung tatay nito ni Marcos Jr. sa Malacanang. Pero anong ginagawa niya ngayon? Aba, hinihipa ng puwet ni Bongbong Marcos Jr. Di ba? So ito po ang sinasabi. Pero ito, nagtataka ako sobrang tanda na nitong si Enrile na ito, nakakapag-Facebook pa to? 108 years old?
nakakapag-Facebook pa? Kasi tingnan nyo hindi mo na nga makita ang anino ni Juan Ponce Enrile, pero bawat mga issue sa politika sa bansa, may sinasabi siya. Pero hindi mo siya makita. Ni anino niya, hindi nagpapakita. Pero sa Facebook, may mga laging post siya. Sa tingin ko, iba na humahawak ng Facebook nito Pinagloloko tayo hindi nga siya makapagpakita Oy, Enrile, mag-picture ka nga, magsalita ka, tapos pakita mo yung kalendaryo na hawak mo, yung petsa sa araw na yan, na magsasalita ka. Para malaman natin kung nasaan ka, kung buhay ka pa ba. Kasi nagtataka kami, ang tanda-tanda mo na, sa mga issue ng bansa, pagka sukol na yung amo mo, sumasagot ka. Pero sa tingin ko, iba humahawak ng Facebook account nito. Ito sinasabi niya, sabi niya dito, Juan Ponce Enrile. Nawala tuloy. Sana yun? Nawala tuloy yung si Enrile. May Enrile Hanapin natin. Juan Ponce Enrile post. Ito po yung post ni Enrile yan. Basahin po natin. Sabi niya dito, this is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice or of OFW. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. Yan. If such an advice is followed by some OFW, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel all or also suspend the tax privilege of the OFWs? Nagbabanta. Binabantaan ng mga OFW. Kapag kayo daw ay itinuloy niya yung no remittances, baka ang gawin ng Kongreso, tanggalin daw, suspendihin yung tax privilege ng mga OFW. Katulad na lang ng free income tax, hindi kayo nagbabayad daw ng travel taxes, hindi daw kayo nagbabayad ng airport fees, exempted daw kayo sa documentary stamp taxes, di ba? So, tinatakot kayo ni Enrile. Baka daw, tanggalin yan ng tawag dito ng Kongreso, tanggalin yung batas na yan. Buka ng ina mo, Enrile, so ibig sabihin, kapag tinanggal yan ng Kongreso, hindi sila nakikinig sa hinaing ng majority ng mga Pilipino. So anong pagkakaiban nyo? Pare-pares na kayo, mga gago, 'di ba? Sino ba naman, halimbawa, ako OFW, malalaman mo ba na hindi ako nagpadala? Malalaman mo ba na sumali ako dyan sa no remittance? Ano yun, isa-isin mo mga OFW? Kaya mga kababayan, tinatakot kayo nito. Ginagago kayo nito Manang-mana sa amo niya ito na matanda pa siya doon sa amo niya. Na dapat mas patalino siya dyan, pero mas mukha pa siyang tanga. Diba? Diba? Dispalinghado na to, mga kababayan. Kumbaga sa makina, overuse na to. Kumbaga sa pagkain o sa isang bagay, expired na to. Diba? Ay nako, Enrile, magpahinga ka na lang. Sali ka lang sa politika. Ang tanda mo na, imbes na ipagpahinga mo na dahil nilulumot ka na, sali ka pa rin ng sali. Hindi ka naman nakakatulong sa bansang Pilipinas. Ikaw pa nga yung nagpagulo sa Pilipinas, gago ka Diba? Ang sabi mo, si Cory Aquino, pag-agandahin ng Pilipinas, kasabwat mo, buwa ka ng ina nyo, wala kayong nagawa, lalong naghirap yung mga Pilipino. Okay sana yung people power. Okay sana yung people power. Kung pumili kayo ng matinong leader, okay na kayo, puro pera lang ang mga nasa mata ninyo. Kaya ano nangyari sa Pilipinas? Nagkaroon nga tayo sana ng people power. Nagtagumpay tayo laban sa kasamaan, laban sa panggigipit, laban sa diktadurya. Pukin na bobo naman yung nilagay nyo.
O ano nangyari sa Pilipinas? Nagka-led sila lalo. O ngayon, ha? Hirap pa rin tayo. Kung hindi dumating si Duterte kahit papaano, nakatikim tayo ng konting kaginhawaan, katahimikan, 'di ba? At kasiyahan. Tapos ikaw, ngak ngayon, ikaw rin isa ka sa dahilan ng kaguluhan dito sa bansang Pilipinas, ugok. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Sa lahat ng issue, kapag nasusukol yung amo niya, nagsasalita siya, pero ang tanda-tanda na yan, hindi na nga natin makita kung nasaan na yan. Oh. Sino humahawak ng Facebook niyan? Ha? Niloloko tayo niyan? Oh, mga OFW, tinatakot kayo ni Enrile. Pero sa tingin ko, hindi si Enrile yan. May humahawak niyan. Oh, I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advise them before they get burnt by it. Oh, burnt by it? Oh, huwag kayong maniniwala dyan. Maapektuhan talaga yung Pilipinas. Ganun din naman eh. Hindi pa nga, kahit hindi naman gawin yan ng OFW, pinahihirapan yun naman ang Pilipinas eh. Pinahihirapan yun naman ang mga Pilipino. Kaya sabi ko kanina, sanay na Pilipino sa hirap. 'Di ba? Kaya dapat, may isang magiging presidente na matapat, matino, yung hindi nasusuhulan, yung hindi nabibili ng pera. Oh, hindi katulad itong mga politikong itong mga Antigona, ang katapat lang niya, mga hayop na yan, mga pera eh. Oo, kapangyarihan. Yun ang mga gusto niyan. Walang pakialam sa mga Pilipino yan. Dahil kung may pakialam yan, lalo-lalo na itong si Enrile, na ilang beses naging senador yan, di sana kung may pakialam mga buwakan ng inang yan, di asinsado na Pilipinas. Paulit-ulit lang nagiging senador yung mga yan. Wala namang nagawa para paunlarin ng Pilipinas, iangat ang buhay ng mga Pilipino. Pero dahil lang totoo, sila talaga ang nagiging sanhi at dahilan ng kaguluhan sa Pilipinas. Di po utang mga to eh. Sa panahon ni Pangulong Duterte, mga po at opo ang mga naputang ito eh. Po at opo, oo. Bilib na bilib kami sa iyo. Pero ngayon, demonyo yung umupo. Bilib na bilib din itong mga hayop na to. Kaya sarap pagmumurahin. 'Di ba? Kasi ito parang mahunyango. Kung saan makakapit, ganun ang kulay. Ay nako. Pero kanina napag-usapan natin, BP Sara, 'di ba? Yung wala na daw 2028, wala na daw Pilipinas sa 2028 dahil sa pinag-aagawa ng mga buwakan ng mga politiko na ito na walang ibang hinangad kundi pa sarili nilang kapakanan. So, pakinggan po natin mga kababayan yung karugtong nun. Kung ano ba magiging kainat na ng Pilipinas. Ano ba ang plano ni BP Sara Duterte sa 2028? Kung magkakaroon pa, kung magkakaroon ng 2028, no? Tanggalin natin to. Ibalik natin to. Play. But what's your decision? So, I mean, I know it's so early, pero parang 50-50 ba? O ano? It's, what will be the factors? It's really too early, ma'am, sa ngayon. Ma'am, sa inyo nila nakikita yung pag-asa. So, Yes! Ay, salamat naman. Ikaw ba yan, Maris Umali? O si Sol Aragones? ABS-CBN o GMA? Pero parang si Maris Umali yung nagtanong. Nagsabi, ikaw daw, BP Sara Duterte, ang nakikitang pag-asa ng mga OFW. Di ba? Buti hindi ka nilagnat nung sinabi mo yan, Kung sino ka man na reporter na nagsabi niyan. Kasi nakikipag-plastikan kayo eh. Pagkaharap si BP Sara, iba sinasabi nyo. Pag nandun na kayo sa balita nyo, iba rin sinasabi nyo. Mga gago rin eh, no? Tuloy mo. So, do you agree? I mean, pagbibigyan niyo po ba yun kung yun ang magiging panawagan nito? Yes, ma'am. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. So, kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka. Because otherwise, that will be, hopeless case. Wala na yung pag-asa, no? So, mahirap paasahin ang mga tao. Tapos, alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So, kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Ayun. Di ba? Palakpakan natin yan. Iba talaga ito.
Iba yung mga Duterte. Yung mga Duterte, ay, hindi na ako magpapagod dyan. Talo lang naman ako eh. Matatalo ako. Ayaw naman sa akin ng mga tao eh. Ba't pagpipilitan ko pa sarili ko? Pero may mga ibang tumatakbo dyan, ha, na wala namang kwenta, wala namang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi nga nakapag-aral yung iba dyan. Yung mga pa-boxing-boxing lang, kakapal ng muka. 'Di ba? Nakapagpatayo na lang ng bahay, ipinagmamalaki na. Pero hindi ko alam kung may batas na nagawa na. 'Di ba? Ang mga senador hindi naman trabaho niya magpagawa ng bahay. Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas. Pukin ng ina, maglalagay kayo ng boksingero diyan. Maglalagay kayo ng kung sino-sino diyan. Anong alam sa paggawa ng batas niyan? Bibigyan ng bahay. Trabaho ng trabaho ng executive ang pamimigay ng bahay eh. Ang pagpapatayo ng bahay, hindi yan trabaho ng senador. 'Di ba? Ang trabaho ng senador, paggawa ng batas. 'Di ba? Hindi paggawa ng bahay. Okay na yun kung magpapagawa ka na ng bahay, di nag-construction ka na lang sana. 'Di ba? Nagtayo ka na lang sana ng construction company dahil yun ang pinagmamalaki mo, nakapagpatayo ka ng bahay. Nakapagawa ka ng maraming pelikula. Ina. Kaya wala asenso Pilipinas, yung mga Pilipino rin tatanga-tanga yung iba eh. Yung iba, bula-bulahin lang. Bigyan ng pera. Boboto na. Kawawang Pilipinas. Nadadamay pa yung ibang matitino. Tuloy. Po kayong guarantee sa kanila as to when you can truly say na sa kanila kung ano yung decision? I'm sure ang naghihintay advice din. sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yun. Dapat merong decision. So malalaman Because at that time, kailangan na iset up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. If the people will assure you of your victory, will you run? Yes. That we have to see by the numbers and by science and mathematics. Pwede matanong na rin po kayo kasi si Senator Amy, ini-skip na po niya yung mga political sorties ng alyansa, yung alyansa ni Pangulong Marcos. And as a matter of fact, the President is just now endorsing 11, not including Amy. Siyempre, before po, magkaibigan po kayo. Meron po ba kayong, will you adopt her? Will you adopt her? Well, wala naman kasi ako. Wala akong senator slate for this election. Yung packet ng Duterte. Yung merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos. Pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrests of President Duterte. So, on that point, O yung OFW, sabi ng OFW, wag na magpabudol. Kahit kay Amy Marcos, wag lang magpabudol. Di ba? Narinig nyo? Salamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas na nagrarally. So there's a possibility that she will be adopted by the camp or the alliance of Hindi ko po masagot yan kasi ang slate po reaction ng mga tao President Rodrigo Duterte. And before siya pumasok doon, before he was silenced, nasabi niya ata sa mga tao, it's 6 candidates of PDP plus 4 guest candidates. So, sino nga ba yun? So sa kanya yung decision talaga? Yes, ma'am. Kasi wala naman akong senator slate ngayong election na ito. Hindi ako sumali. Ayan, okay? Kilala naman po natin Dapat ngayon, alam nyo na kung sino yung senatorial slate na ni Pangulong Duterte. At yun po ang iboboto natin. Kung magbigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon pa ng eleksyon. Okay? Pero 3 araw, 2 araw na lang. No.
2 araw na lang mga kababayan, dadagungdong na ang buong Pilipinas at buong mundo. Dahil hindi lang po sa Pilipinas magkakaroon ng rally. Magkakaroon po ng rally sa iba't ibang panig ng mundo na may Pilipino. So March 28, save the date mga kababayan. Save the date. March 28, 2025. Abangan po natin yan, mga kababayan, dahil buong mundo ay sisigaw para kay Pangulong Duterte. Yan. Ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito. Yan. Papakita ko sa screen kung saan mga gaganapin. Ito, Alabel, Sarangani, Alameda, Cotabato, Albay, Angeles City, Pampanga, Arakan, North Cotabato, Auckland, New Zealand, St. John Vianney Church, Bacolod City, Negros Occidental, Reclamation Area, Bacong, Negros Oriental, Baguio City, Bansalan, Davao del Sur, okay, Bantayan Island, Bantayan Plaza, Bayugan City, Belfast, Northern Ireland, Bislig City, Surigao del Sur, Andres Soriano College of Bislig Gymnasium, sino to? Manggagot, Boston, Davao Oriental, Braico, Wicklow, Ireland, Cabadbaran City, City Rizal Park, 7 p.m. Cabanatuan City, Freedom Park, Cagayan de Oro, CDO River Boulevard, Puntod Entrance, 4 p.m. Cairns, Australia, Calbayog City, Samar, Rawis Coastal Road, Calgary, Alberta, Canada, Cannery Site, Pulumulok, South Cotabato, Carmen, Davao del Norte, Municipal Park and Plaza, Cayman Islands. Sa Cayman Islands, Cebu City, Plaza Independencia, sa Chicago, N. Cicero Avenue, 10 a.m. Cotabato City Plaza, Dallas, Fort Worth, North Texas, Kaleidoscope Park, March 28, 2025, 4 p.m. Davao City, Freedom Park. Yan, dami, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Dumaguete City, Negros Oriental, Escalante City, Negros Occidental, Fenen Street, Houston, Texas, General Santos City, Hinamaylan City, Houston, Texas, Wortham Pavilion, Herman Park Common, March 29, Iligan City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, Island Garden City of Samao, Freedom Park Grounds, Barangay Piña Plata, Isulan, Sultan Kudarat. Yan. Jagna Bohol, Hasaan, Misamis Oriental, Kabakan, Cotabato, Kabangkalan City, Negros Occidental, Kansas State, USA, Kibawi, Bukidnon, Kinapawan City, Coronadal City, Lagtang, Talisay City, Cebu, Lapuyan, Zamboanga del Sur, Libac, Sultan Kudarat, Lipa City, Batangas, Lucena, Quezon, Lupon, Davao Oriental, Madrid, Spain, Malaybalay City, Bukidnon, Malita, Davao Occidental, Mandawi City, Manolo Portrix, Bukidnon, Maramag, Bukidnon, Mati City, Mawab, Davao de Oro, Melvin Jones, Baguio City, Michigan, USA, Midsayap, North Cotabato, Mulabi, Zamboanga del Sur, Montreal, Quebec, Canada, Naval Beliram Province, Netherlands, Hague, Newport, Moresby, Papua New Guinea, Norala, South Cotabato Motorcade, Oriental, Mindoro, Ormoc City, Ottawa, Canada, Paco Arena, Manila, Pagadian City, Palo Alto, California, Pantawan 2, Rizal Boulevard, Dumaguete, Parliament Hill, Ottawa, Canada, Pigkawayan, North Cotabato, Pioneer Avenue, General Santos City, Province of Dinagat Islands, Puerto Princesa City, Palawan, Red Deer, Canada, Sablayan Occidental, Mindoro, Sacramento, California. Okay? Saan pa ba? San Fernando, Pampanga, San Fernando, Cebu, San Francisco, Agusan del Sur, San Pedro, Laguna, Santo Tomas, Davao del Norte, Sarangani, Saudi Arabia, Riyadh, Sawata, San Isidro, Davao del Norte, Sorala, South Cotabato, Surigao City, Gaisano, Tagbiliran. Sino pa ba? Tagum City, Davao, Tandag City, Surigao del Sur, Times Square, New York, USA, Toledo City, Cebu, Trento, Agusan del Sur, 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur, Tubo-Tubo, Caguait,
Turkey is near. Valencia City, Bukidnon. Washington, D.C. Wellington, New Zealand. Yorkton, Saskatchewan, Canada. Zamboanga City. Ayan, mga kababayan. So, dyan po gaganapin. Ha? Dyan po gaganapin ang rally ngayong March 28. Ang dami po niyan. Kulang pa nga yan eh. May dadagdag pa dyan, pero basahin po natin. Basta sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, mayroon po rally. Ngayong Biyernes po yan. Mga kababayan, magkita-kita po tayo. Ha? Isigaw natin sa buong mundo. Ha? Bring home PRRD. Ha? Bring home PRRD. This is a peace rally, mga kababayan. Iniimbitahan po natin lahat na may pakialam sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Kayo po ay iniimbitahan natin. Maraming magmo-motorcade, caravan, all that. Maghapon po yan, mga kababayan. Magkita-kita po tayo. And once again, this is Master Judes, and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyong lahat.